Nagimbal ang Estados Unidos dahil ang Pilipinas ay nakakuha ng 5.8 bilyong piso mula sa mga basurang semiconductor na mahigpit na ipinagbabawal hawakan. Sa sandaling ang isang mainit na patatas ay naging ginto, agad na nagpataw ng presyon ang Amerika ngunit hindi umatras ang Pilipinas. Isang teknolohiyang hindi pinaniwalaan ng sinuman sa loob ng 18 taon, isang teknolohiyang sinabi ng buong mundo na imposible na gawa nila. Sa huli, isang mataas na opisyal mula sa Department of Energy ng Amerika ang personal na sumakay ng eroplano patungong Pilipinas. Ang kanyang nasaksihan sa Philippine Science and Technology Complex sa Laguna ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang buong katotohanan sa likod nito ay ilalahad na ngayon. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like at iwan ang "Mabuhay ang Pilipinas" sa comment section para suportahan ang Pilipinas. Sa Situation Room, ikalawang palapag sa ilalim ng lupa ng punong tanggapan ng Department of Energy. Dapat sana'y isang tahimik na Biyernes ng hapon, ngunit iba ngayon. 12 miyembro ng Nuclear Policy Committee na apurahang ipinatawag ay siksikang nakaupo sa paligid ng isang hugis itlog na mesa. 2 numero sa screen ang pumukaw sa atensyon ng lahat. 500 tonelada, 58 bilyong piso. 2 numero sa screen ang pumukaw sa atensyon. Nagsimulang magulat si Kevin Morrison, isang intelligence analyst na may nanginginig na boses, na gawa ng Pilipinas. Matagumpay nilang nakuha ang mga high-purity rare earth elements mula sa mga basurang naglalaman ng rare earth na galing sa proseso ng paggawa ng semiconductor. Nagkaroon ng kaguluhan sa conference room. May isang natumba ang tasa ng kape, at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Sandali. Sinabi mo bang rare earth extraction? Tanong ni Deputy Secretary Robert Chen habang inaayos ang kanyang salamin. Sa kanyang edad na mahigit 60, siya ay isang buhay na alamat sa mundo ng nuclear energy ng Amerika. Ang isang taong may 40 taong karanasan sa larangang ito ay nagpakita ng isang ekspresyong hindi pa nakikita dati. Opo. Sinasabing nagtagumpay silang bawasan ang mga impurity sa 1% at itaas ang purity ng rare earth ng 150 beses gamit lamang ang plasma treatment. Para bang biglang bumagsak ang temperatura sa silid. Ang bawat isa ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Ang inyong suporta ay malaking tulong. Ako si Michael Bradshaw, 59 taong gulang, at 35 taon dito, ay ginugol ko sa U.S. Department of Energy. Bagamat ang titulo ko ay Chief Advisor for Nuclear Policy, sa totoo lang, ako ay isang taong nakakita lamang sa madilim na bahagi ng nuclear energy. Dahil ang aking ama ay nagtrabaho sa 3 Mile Island Nuclear Power Plant, ang pangalan pa lang na iyon ay nagpapabigat na sa aking dibdib. Sumali ang aking ama sa cleanup operation pagkatapos ng aksidente, nalantad sa radiation, at namatay makalipas ang 1 taon. Lung cancer. Ang nuclear waste ay isang sumpa, Michael. Huwag na huwag mo itong hahawakan. Iyon ang huling habilin ng aking ama. Kaya sa buong buhay ko, itinuring ko ang mga basurang industrial bilang pinakamapanganib na bagay, isang mainit na patatas na hindi kayang hawakan, isang time bomb na dapat ilibing magpakailanman sa ilalim ng lupa. Ngunit ginawa itong yaman ng Pilipinas. Hindi ito kapani-paniwala, hinampas ni David Wilson ang mesa. Nasa maagang 40s, siya ay kilala sa Technology Policy Group sa pagkakaroon ng pinakamatigas na pananaw. Namumula ang kanyang mukha. Alam niyo ba kung ano ang rare earth extraction? Ito ay isang napakakomplikadong prosesong kemikal. Ang sabihin kaya itong paghiwalayin gamit lamang ang plasma treatment ay paglapastangan sa mga pangunahing prinsipyo ng pisika. Nagpakita si Kevin ng karagdagang data sa screen. Ito ang opisyal na anunsyo mula sa Philippine Institute of Industrial Technology. Sinasabing nalampasan na nila ang laboratory scale at matagumpay na nagsagawa ng 150 kilogram unit demonstration experiment. Stopid 17 kilograms? Opo. At plano nilang simulan ang full-scale commercial facility sa loob ng 3 buwan. Muling nagkaroon ng kaguluhan sa silid. Nagtaas ng kamay si James O'Connor, ang legal advisor. Sandali, hindi ba ito paglabag sa seguridad ng teknolohiya?
Ang rare earth ay isang strategic resource. Paano na ang relasyon natin sa Tsina? Iyan nga ang problema, umiling si Kevin. Iginiit ng panig ng Pilipinas na ito ay domestic waste management lamang na nire-recycle lang nila ang mga basurang nagmula sa proseso ng paggawa ng semiconductor ng mga kumpanya sa kanilang mga special economic zone. Naglalaro sila ng salita. Pagkutya ni David. Ang rare earth ay isang strategic resource. Ito ay isang malinaw na hamon. Isang direktang hamon sa teknolohikal na pangingibabaw ng Amerika. Ngunit may iba akong iniisip. Dahil ang mga numero ay paulit-ulit sa aking isipan, 500 tonelada ng basura, 500 bilyong piso ang halaga. Kung totoo ito, hindi ito simpleng teknolohikal na pag-unlad. Ito ay isang paradigm shift. Mayroon bang datos sa ekonomiya? Unang beses akong nagsalita. Lahat ng mata ay napabaling sa akin. Advisor Bradshaw, mayroon bang tiyak na numero sa iginigiit na economic viability ng Pilipinas? Tumingin si Kevin sa kanyang mga tala. Opo. Ang pagproseso ng 150 kilograms ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyong dolyar. Ang market value ng nakuhang rare earth ay humigit kumulang 1.5 milyong dolyar. Natahimik ang silid. Lahat ay nagkukuwenta sa isip. 30 times ang profit margin? Opo. Imposible, umiling si David. Mayroon sigurong nakaligtaan. Ang gastos sa pamumuhunan sa pasilidad, gastos sa seguridad, gastos sa pagtatapon ng basura kapag pinagsama-sama lahat, dapat lugi sila. Iginiit ng panig ng Pilipinas na kasama na ang lahat ng gastos sa numerong iyon. Kung gayon, ito ay isang panloloko o isang hindi pagkakaunawaan, tiyak na sabi ni David, na sinang-ayunan ng ilan. Ngunit hindi ako mapakali. Mayroon akong kakaibang pakiramdam. Mangolekta muna tayo ng mas maraming impormasyon, sabi ni Deputy Secretary Robert habang tinatapik ang mesa. Hindi kailangang magpanik dahil sa isang hindi pa kumpirmadong ulat. Pero, Deputy Secretary, maingat na sabi ni Kevin, nagpapakita rin ng interes ang Japan. May impormasyon na nagsimula na silang makipag-usap sa Pilipinas para sa technical cooperation. Japan? Opo. Malaki rin ang produksyon ng semiconductor ng Japan, kaya mayroon din silang parehong uri ng basura. Sinasabing aktibong kumikilos ang Tokyo, biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Kung mauuna ang Japan, hindi na ito isang issue na maaaring baliwalain. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni James. Una, kailangan nating iparating ang ating pagkabahala sa Pilipinas, mariing sabi ni David. Magtanong tayo mula sa pananaw ng seguridad ng teknolohiya. Iminumungkahi kong itigil ang pananaliksik. Kung kinakailangan, magpataw tayo ng presyon. Presyon? Tanong ko. Magpapataw tayo ng presyon nang hindi pa natin alam kung ano ito. Advisor Bradshaw, tinitigan ako ni David, masyado kang malambot. Rare earth ang ginagalaw ng Pilipinas. Issue ito ng seguridad, pero kung ito ay teknolohiya sa waste management, hindi ba't makakatulong din ito sa atin? Ang Amerika ay mayroon ding bundok ng basurang industrial na hindi kayang asikasuhin. Ibang usapan iyon. Bakit hindi parehong issue? Naging tensyonado ang silid. Nagkatinginan kami ni David. Doon nagtaas ng kamay si Sarah Hayes, na tahimik na nakaupo. Isang batang mananaliksik na nasa maagang 30s, isang henyo na may PhD sa Materials Engineering mula sa MIT. Maaari ba akong magtanong? Silang. Sinabi ng Pilipinas na 18 taon na nilang ginagawa ang pananaliksik na ito. Ang 18 taon ay napakahabang panahon. Bakit hindi natin ito nalaman sa loob ng panahong iyon? Isang mahalagang tanong. 18 taon. Iyon din ang haba ng panahon mula nang mamatay ang aking ama hanggang ngayon. Ano ang ginawa ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahong iyon na hindi natin alam? Iyon ay, nag-atubili si Kevin. Sinasabi mo bang sinadya itong itago ng Pilipinas? Hindi. Hindi nila itinago. Nag-publish sila ng mga papel sa mga academic journal, nagpresenta sa mga international conference. Kaya lang ano, hindi natin pinansin, isang nakabibinging katahimikan.
Kung totoo iyon, hindi ito kasalanan ng Pilipinas. Kasalanan natin. Ang pulong ay tumagal ng mahigit 2 oras at walang malinaw na konklusyon, karagdagang pangangalap ng impormasyon, di formal na pagtatanong sa Pilipinas, pakikipag-ugnayan sa State Department, mga karaniwang tugon ng burokrasya. Gusto kong personal na makita. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad sa pasilyo, may tumawag sa akin. Mike. Si Lisa Pham, isang kasamahan na Amerikano-Vietnamese. Siya ay isang analyst para sa Asia sa Department of Energy. Lisa, kamusta ang pulong kanina? Maaari ba akong maging tapat? Siyempre. Tumingin si Lisa sa paligid at bumulong. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni David. Tutol ang taong iyon sa kahit anong gawin ng Pilipinas. Bakit? Noong dekada 90, inagaw ng mga kumpanya ng semiconductor sa Asia ang merkado ng Amerika. May isang insidente na nagdulot sa kanya ng malaking kahihiyan. Mula noon, may galit na siya sa kanila. Interesanteng impormasyon. May dahilan pala ang lahat. Lisa, sa totoo lang, ano sa tingin mo? Totoo ba ang teknolohiya ng Pilipinas? Nag-isip si Lisa. Noong una, hindi rin ako naniwala. Pero habang binabasa ko ang data, may kakaiba. Ano iyon? Masyadong sistematiko. Makikita mo ang mga bakas ng labinsiyon taong maingat at masusing pananaliksik. Patuloy silang nag-publish ng mga papel, nag-file ng mga patent. Hindi ito gawain ng isang manloloko. So, sinasabi mo bang totoo ito? Kailangan nating kumpirmahin, pero posible. Tumingin si Lisa sa akin. Mike, puntahan mo. Ikaw mismo ang tumingin. Ano? Pumunta sa Pilipinas? Pumunta ka at tingnan mo ng sarili mong mga mata. Walang mangyayari kung uupo ka lang dito at magbabasa ng mga ulat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Personal na kumpirmahin. Ang pinakasimple at pinakatiyak na paraan. Pag-uwi ko, hindi maalis sa isip ko ang ideyang iyon. Habang naghahapunan, naliligo, nakahiga sa kama palaging nasa isip ko ang Pilipinas. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng gabi sa Washington, D.C. Ang bawat ilaw na iyon ay pinapagana ng kuryente. At ang mga semiconductor na gumagawa ng kuryenteng iyon, isang bahagi ay nagmula sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Naalala ko ang aking ama. 14 na taong gulang ako nang mangyari ang aksidente sa 3 Mile Island. Ilang araw siyang hindi umuwi. Nalaman ko na lang na pumasok siya sa loob ng reactor building para pigilan ang radiation leak. Dad, bakit mo ginawa ang ganoong kapanganib na bagay? Dahil may kailangang gumawa nito, sagot niya. At 10 taon makalipas, namatay siya. Sa libing, sinabi sa akin ng isang kasamahan niya, ang tatay mo ay isang bayani, pero ang nuclear waste ay isang sumpa. Isang sumpang ginawa natin na walang solusyon. Naniwala ako sa mga salitang iyon sa loob ng 35 taon. Ang basurang industrial ay isang problemang walang solusyon. Isang pabigat na kailangan nating pasanin magpakailanman. Ngunit tinanggal ng Pilipinas ang sumpang iyon. 3:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang aking laptop at pinuntahan ang website ng Philippine Institute of Industrial Technology. Mayroon silang impormasyon sa Ingles. Binasa ko ang bawat papel. Noong una, hindi ka panipaniwala, ang paggamit ng plasma para gamutin ang rare earth waste ay tila katawa-tawa, ngunit habang binabasa ko, ang lohika ay naging mas matibay. Ang susi ay ang kontrol sa temperatura at presyon. Sa isang partikular na temperatura at presyon, ang plasma ay maaaring pumutol ng mga chemical bonds sa basura na naghihiwalay sa rare earth ng pili. Walang kemikal, pisikal na paraan lamang. Kung posible ito, napakagaling, bulong ko sa sarili. Sa dulo ng papel, may pangalan ng research team, Dr. Antonio de la Cruz. Ang taong namuno sa pananaliksik sa loob ng 18 taon. Bigla akong naging mausisa. Ano kaya ang nararamdaman ng taong ito na nagtiyaga sa isang pananaliksik na walang naniniwala sa loob ng 18 taon, isang hamon na hindi niya alam kung magtatagumpay? Naalala ko muli ang aking ama.
Ganoon din siya, pumasok sa isang reactor building na walang gustong pasukin dahil may kailangang gumawa nito. Marahil, ganoon din ang nararamdaman ni Dr. De La Cruz. Dahil may kailangang gumawa nito. Dahil kailangang mahanap ang paraan para alisin ang sumpa ng basurang industrial. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Pupuntahan ko ito, Lunes ng umaga. Kumatok ako sa pinto ng opisina ni Deputy Secretary Robert. Pasok. Nakatayo ang Deputy Secretary sa tabi ng bintana, umiinom ng kape. Tanaw mula sa bintana ang Washington Monument. Deputy Secretary. May sasabihin po ako. Ano iyon, Bradshaw? Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Dahan-dahang lumingon ang Deputy Secretary. Walang bakas ng pagkagulat. Para bang inaasahan na niya ito. Bakit? Gusto kong personal na kumpirmahin kung totoo ang teknolohiya ng Pilipinas. Narinig mo ang sinabi ni David noong Biyernes. Sabi niya, magpapataw tayo ng presyon. Sa ganoong sitwasyon, ano sa tingin mo ang magiging itsura kung pupunta ka sa Pilipinas? Kaya gusto kong pumunta ng di formal. Bilang isang pribadong individual, tinaasan ako ng kilay ng Deputy Secretary. Pribadong individual? Opo. Magli-leave ako. Kung hindi ito opisyal na pagbisita, kundi dahil sa personal na interes, siguro naman walang problema. Matagal akong tinitigan ng Deputy Secretary, tapos ay ngumiti. Ikaw, sa loob ng 35 taon, hindi ka naging ganyan, anong ibig niyong sabihin? Nagagamitin mo ang iyong bakasyon para gawin ang isang bagay? Lagi kang maingat, sumusunod lang sa mga patakaran. Ngayon, bigla kang pupunta sa Pilipinas. Nanginginig ang mga kamay ko. Tama ang Deputy Secretary. Sa buong buhay ko, maingat kong iniiwasan ang panganib, pinipili ang ligtas na daan. Mula nang mamatay ang aking ama, ganoon na ako nabuhay. Pero bakit ngayon? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang, kailangan kong pumunta. Dahil ba sa iyong ama, natigilan ako. Alam din pala ng Deputy Secretary ang tungkol sa aking ama. Siguro po, tumingin ang Deputy Secretary sa labas ng bintana at nanahimik sandali. Sige, pumunta ka. Ano po? Pumunta ka at tingnan mo. Pagkatapos, bumalik ka at iulat mo. Talaga po? Pero may kondisyon. Tinitigan ako ng Deputy Secretary, mag-ulat ka ng totoo. Lahat, mabuti man o masama. Huwag mong isaalang-alang ang politika. Sabihin mo lang ang nakita mo. Naiintindihan ko po. At isa pa, huwag mong sabihin kay David. Magwawala ang taong iyon kapag nalaman niya. Mapait na ngumiti ang Deputy Secretary. Habang naghahanda sa biyahe, may mga kakaibang nangyari. Biglang dumami ang mga negatibong ulat tungkol sa Pilipinas. Mga ulat na hindi malaman kung saan galing ang nagpatong-patong sa aking mesa. Hinala ng paglabag sa mga regulasyon ng kaligtasan sa Philippine Institute of Industrial Technology, pagkabahala sa polusyon sa kapaligiran mula sa pagproseso ng basura ng semiconductor. Posibilidad na magpalala sa tensyon sa Tsina ang pagkuha ng rare earth. Lahat ay may nakagigimbal na mga pamagat. Ngunit kapag binasa ang nilalaman, mahina ang basehan, puno ng haka-haka at pagdududa. Sino ang nagpadala nito? Tanong ko sa aking sekretarya. Hindi ko po alam. Ipinadala sa Koryo. Anonimo ang nagpadala. Kakaiba. Para bang may isang taong sadyang gustong hubugin ang opinyon ng publiko. Sa tanghalian, nakita ko si Sarah Hayes na kumakain ng sandwich sa isang sulok ng cafeteria. Sarah, nakita mo ba ang mga kakaibang ulat? Oo, nakatanggap din ako. Yung galing sa hindi kilalang source. Sino sa tingin mo ang nagpadala? Umiling si Sarah. Hindi kaya galing sa kampo ni David? May mga tauhan ang taong iyon na magaling magmanipula ng impormasyon. Hula ko lang, nalungkot ako. Na ang isang kasamahan ay gagawa ng ganito. Bakit nila gagawin iyon? Dahil may mga taong nababahala sa tagumpay ng Pilipinas. Nababahala? Bumulong si Sarah. Ginoong Bradshaw. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang ipinuhunan ng Amerika sa teknolohiya ng pagproseso ng rare earth? Medyo. Sa nakalipas na 15 taon, $65 bilyong.
Pero wala pa ni isang teknolohiya ang naging komersyal. Sa kabilang banda, ang ipinuhunan ng Pilipinas sa loob ng 18 taon ay humigit kumulang $180 milyong lamang, isa sa 360 na bahagi. Kung totoo ang teknolohiya ng Pilipinas, malalantad na nasayang lang ang 25 taon ng Amerika. Maraming mananagot. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ito issue ng teknolohiya. Issue ito ng pride. Issue ito ng politika. Ang tagumpay ng teknolohiya ng Pilipinas ay maglalantad sa kawalan ng kakayahan ng teknolohikal na komunidad ng Amerika. Kung malalaman ng mga tao na nalutas ng Pilipinas sa halagang $180 milyong ang isang problemang hindi malutas ng Amerika sa loob ng 25 taon at $65 bilyong, may mga mananagot, kaya kailangan nilang pigilan ito. Itanggi ang teknolohiya mismo o tuluyang ipatigil ang pananaliksik. Marumi talaga ang mundo. Kahit saan, pare-pareho, mapait na ngumiti si Sarah. 2 araw bago ako umalis, pinuntahan ako ni David Bradshaw. Narinig kong pupunta ka raw sa Pilipinas. Kumalat na pala ang balita. Sinabi sa akin ng Deputy Secretary na ilihim ito, personal na bakasyon, magbabakasyon lang, magbabakasyon, wag mo akong lokohin. Inirapan ako ni David. Malinaw na para kumpirmahin ang teknolohiya ng Pilipinas na iyon. Ano naman ngayon? Huwag ka nang pumunta. Mahirap na kung maloloko ka. Maloloko. Anuman ang ipakita ng mga Pilipino, huwag kang maniwala. Magagaling silang mag-show. Maganda sa labas. Pero walang laman sa loob. Puno ng mali siya ang tono ni David. Tulad ng sinabi ni Lisa, may galit ang taong ito. Salamat sa payo. Pero kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Magsisisi ka, sabi ni David habang tumatalikod. Ang mga Pilipino ay mga manloloko. Ano man ang gawin nila, sa huli, sa atin din sila hihingi ng tulong. Hintayin mo lang, habang pinapanood ko siyang umalis, lalo akong nakumbinsi. Kung ganito na lang ang gusto niyang pigilan, siguradong mayroon itong halaga. Kung talagang wala itong kwenta, hindi na niya kailangang mag-abala ng ganito. Gabi bago ako umalis, binuksan ko ang baul ng mga gamit ng aking ama. Mga lumang litrato, ang kanyang name tag, at ang sertipiko ng kanyang partisipasyon sa cleanup ng 3 Mile Island. Matagal kong tinitigan ang litrato ng aking ama. Masigla siyang tingnan noong bata pa, mas masigla kaysa sa akin. Napakaliwanag ng kanyang ngiti. Dad, pupunta ako sa Pilipinas, bulong ko. Sabi nila, nakakakuha raw sila ng yaman mula sa basurang industrial. Mula sa sumpang basura na sinasabi mo. Mahirap paniwalaan, di ba? Ako rin. Hindi makapaniwala. Hindi sumagot ang aking ama sa litrato. Nakangiti lang. Kung totoo ito, ibig sabihin, mali ka. Ang basura ay hindi sumpa. Maaaring isang pagkakataon. Ano kaya ang iisipin mo? Bigla kong naalala ang huling sinabi ng aking ama. Sa hospital bed, habang hawak ang kanyang kamay, sinabi niya, Michael, nagkamali ako. Anong pagkakamali? Ang sabihing ang basura ay isang sumpa. Iyon ay takot ko lang. Ang tunay na sumpa ay hindi ang basura, kundi ang pusong sumusuko dahil sa takot. Hindi ko naintindihan noon. Akala ko, nagsasalita siya ng kung ano-ano dahil sa epekto ng gamot. Pero ngayon, parang naiintindihan ko na. Nagsisi ang aking ama na tinawag niyang sumpa ang basura, na sumuko siyang maghanap ng solusyon, na nagpatalo siya sa takot. Dad, hindi ako susuko. Pupuntahan ko at personal kong kumpirmahin. Isinara ko ang baul. Buo na ang aking desisyon. Kinabukasan ng umaga, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Sa paglipad ng eroplano, may kakaiba akong naramdaman. Sa unang pagkakataon sa 25 taon ng aking karera, may ginagawa ako dahil sa sarili kong kagustuhan. Hindi dahil sa utos ng boss, hindi dahil sa patakaran. Dahil lang gusto kong gawin. Hindi ko akalain na ganito pala ako kakabahan. 13 oras na biyahe. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga ulap. Binuksan ko ang laptop at muling binasa ang data mula sa Pilipinas. Binasa ko ng paulit-ulit ang mga papel ni Dr. De La Cruz. Sa gitna ng isang papel, may isang pangungusap. Sa loob ng 11 taon,
Nabigo kami ng libu-libong beses. Ngunit hindi kami sumuko. Gusto naming patunayan na ang tila imposible ay maaaring maging posible sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Naantig ako. Talagang tiniis ng taong ito ang 11 taon. Isang pananaliksik na walang naniniwala. Isang hamon na hindi niya alam kung magtatagumpay. Hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya. Sana totoo ka. Bulong ko. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang Pilipinas. Ang karagatang kumikinang sa ilalim ng araw, ang luntiang kalupaan sa di kalayuan. Ito ba ang islang nag-alis ng sumpa ng basurang industrial? Malalaman ko na rin ang katotohanan. Ginawa ba talaga ng Pilipinas ang imposible na maging posible? O isa lang itong palabas, tulad ng sinabi ni David? Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa loob ng eroplano. Mga Ginoo at Ginang, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 4 ng hapon. Kumabog ang aking dibdib, isang pananabik na hindi ko naramdaman sa loob ng 35 taon. Ano ang makikita ko sa Pilipinas? Noon, hindi ko man lang naisip na ang buhay ko ay ganap na magbabago. Sa sandaling tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, para akong napunta sa ibang mundo. Nariyan pa rin ang pagod mula sa 11 oras na biyahe, ngunit ang tanawin sa aking harapan ay nagpasigla sa akin. Moderno ang disenyo ng kisame ng terminal at ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang pumapasok. Makintab ang sahig at wala kang makikitang kahit isang pirasong basura. Mabuhay sa Pilipinas, sabi ng isang robot. Totoong robot. Isang puting robot na may screen bilang mukha, isang tour guide robot na huminto sa aking harapan. Would you like assistance in English? Napatanga ako. Sa Amerika, kailangan mong maghanap ng information desk. Dito, ang robot mismo ang lumalapit sa iyo. Oo. Pakiusap. Ang immigration po ay dito. Sumunod po kayo sa akin. Nanguna ang robot at tulala akong sumunod. Kahanga-hanga rin ang immigration. Inilagay ko ang aking pasaporte sa isang automated gate, nag-scan ng mukha at tapos nasa loob ng 30 segundo. Sa Amerika, ang pagpila pa lang ay aabutin na ng 40 minuto. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas sa arrival hall. May isang lalaking may hawak na karatula na may pangalan ko. Ginoong Bradshaw. Isang batang lalaki, mukhang nasa maagang 30s, nakasuot ng maayos na suit at may malawak na ngiti. Ako nga, si Michael Bradshaw. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Miguel Reyes, isang mananaliksik mula sa Philippine Institute of Industrial Technology. Pinapunta po ako ni Dr. De La Cruz. Nagkamay kami. Matigas ang kanyang kamay, malakas ang kanyang pagkakamay. Napakahusay ng kanyang Ingles. Nag-aral po ako ng PhD sa MIT. Bumalik ako sa bansa, 3 taon na ang nakalipas. MIT. Ang kilala kong MIT. Ang nangungunang engineering school sa mundo. Isang nag-aral doon ay nagtatrabaho sa isang research institute sa Pilipinas. Ang biyahe po papuntang Laguna ay aabuti ng 1 oras. Kung gusto nyo, mayroon tayong komportableng sasakyan. Sa Pilipinas, walang high-speed train na 300 kilometers h tulad sa Taiwan. Pero mayroon silang Skyway, isang elevated expressway. Sige, sa sasakyan na lang tayo. Sige po. Mula dito sa airport, dadaan tayo sa Skyway. Mga 1 oras lang at nandoon na tayo. Habang paalis kami sa airport, palingalinga ako. Lahat ay malinis at moderno. Ang mga karatula ay nakasulat sa Filipino at Ingles. May libreng wifi sa lahat ng dako. Inilabas ko ang aking smartphone at kumonekta. Mas mabilis pa kaysa sa internet sa bahay ko sa Amerika. Ang bilis ng internet dito, 5G na po tayo ngayon. Isang Pilipinas sa mga naunang nagkomersyalisa nito sa Asia, may pagmamalaking sabi ni Miguel. Habang binabagtas namin ang Skyway, dumadaan ang tanawin ng Metro Manila. Mga modernong gusali at maayos na kalsada. Isang malaking syudad, sabi ko sa Filipino. Nagulat si Miguel. Nagsasalita po kayo ng Filipino. Kaunti lang. Nakangiti kong sagot. Nang makarating kami sa Laguna, papalubog na ang araw.
may isang itim na SUV na naghihintay. Mula po dito, mga 20 minuto na lang at nasa Philippine Science and Technology Complex na tayo. Habang nasa sasakyan, nakita ko ang mga modernong gusali, mga research institute, corporate headquarters, advanced manufacturing facilities. Para akong nasa Silicon Valley. Iyon po ang headquarters ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng semiconductor dito, turo ni Miguel sa isang dambuhalang gusali. Ang mga basura mula sa kanilang pabrika ang siyang paksa ng aming pananaliksik. Dumating ang sasakyan sa gate ng institute. Pagkatapos kumpirmahin ang aming pagkakakilanlan, binuksan ng guwardiya ang gate. Napakalaki ng compound. Mga modernong gusali ang nakatayo. Nandoon po ang research building. Turo ni Miguel sa isang gusali na may salaming pader na sumasalamin sa papalubog na araw. Pagbaba ko, isang sariwang hangin ang sumalubong sa akin. Pagpasok sa lobby, may isang lalaking naghihintay. Mukhang nasa 50s. May halong puti ang maayos na buhok. Matalas ang mga mata, ngunit may banayad ng ngiti sa labi. Ginoong Bradshaw, personal kayong pumarito. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ayokong humusga base lang sa mga ulat. Gusto ko iyan. Kayo po ba si Dr. Antonio de la Cruz? Ako nga. Maligayang pagdating. Nagkamay kami. Magaspang ang kanyang kamay. Kamay ng isang taong personal na nagtatrabaho sa laboratorio. Nagulat ako nang malaman kung galing kayo sa Amerika, sabi ni Dr. de la Cruz. Karaniwan, nagpapasya sila base lang sa ulat. Kayo ang unang personal na pumarito dahil kailangan kong maniwala sa pamamagitan ng pagtingin. Magandang ugali iyan. Ganyan dapat ang isang siyentipiko. Ngumiti siya, isang mainit na ngiti. Gabi na. Bukas ng umaga natin sisimulan ang formal na presentasyon. Ihahatid ko kayo sa inyong tutuluyan. Kinabukasan, at nung umaga, nakaupo ako sa isang conference room sa ikalimang palapag ng research building. Tanaw mula sa bintana ang buong Philippine Science and Technology Complex. Pumasok si Dr. de la Cruz. Kasunod, ang tatlong mananaliksik. Ginoong Bradshaw, ipakikilala ko ang aming core team. Kilala niyo na si Miguel Reyes. Bumati ang dalawa pa. Ako si Dr. Maria Santos, responsable sa pagtatayo ng pasilidad, isang babaeng nasa maagang 40s. Ako si Engineer Ricardo Gomez, responsable sa kaligtasan at kapaligiran. Isang lalaking nasa 50s. Malalim ang mga kulubot sa mukha ngunit matalas ang mga mata. Ipapaliwanag ko ang schedule natin ngayon, sabi ni Dr. de la Cruz habang binubuksan ang screen. Sa umaga, technical briefing. Sa hapon, tour sa laboratorio at demonstration ng 150 kg demonstration facility. Gumagana na ba ang demonstration facility? Opo. Patuloy itong gumagana sa loob ng 4 na buwan. Ang kabuuang na proseso na namin ay 1,100 kilograms. 100 kilograms? Mas marami pa iyan kaysa sa inaasahan ko. Simulan na natin, sabi ni Dr. de la Cruz. Nagsimula siyang mag-ulat. Ipinapaliwanag kung bakit nila sinimulan ang pananaliksik. Lumitaw sa screen ang isang litrato ng isang dambuhalang bodega, puno ng mga drum na bakal. Alam niyo kung ano ito, di ba? Isang pasilidad para sa pag-iimbak ng rare earth waste. Tama. Ang mga basurang naglalaman ng rare earth mula sa mga kumpanya ng semiconductor ay umabot na sa mahigit 500 tonelada. 500 tonelada. Ang numerong iyon ay muling tumatak sa aking isipan. Ang mga basurang ito ay naglalaman ng maraming rare earth elements, lalo na ang lanthanum at cerium. Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil sila ang puso ng mga advanced industries. Nagpalit ng slide si Dr. de la Cruz. Ang rare earth ay kailangan sa lahat ng advanced products, smartphones, electric vehicles, wind turbines, missile guidance systems. Ngunit 90% ng produksyon sa buong mundo ay kontrolado ng Tsina. Kaya kung ang Pilipinas ay makakapag-produce ng sarili nitong rare earth, napakalaki ng strategic value nito. Tumango si Dr. de la Cruz. Ngunit may problema. Ang pagkuha ng rare earth mula sa basura ay nangangailangan ng malalakas na acid at base. Ngunit ang chemical treatment ay lumilikha ng secondary waste. Para asikasuhin ang basura,
Lilikha ka pa ng mas maraming basura, kaya walang gumagawa nito. Tama, hindi ito economically viable. Mas mataas ang gastos sa pagkuha kaysa sa halaga ng rare earth. Paano nyo ito nalutas? Ngumiti si Dr. De La Cruz. Binago namin ang aming pag-iisip. Paano kung hindi chemical, kundi physical treatment? Kaya naisip namin ang plasma. Plasma? Oo. Isang napakainit na ionized gas. Sa pamamagitan ng maingat na pagkontrol sa temperatura at presyon, maaari naming paghiwalayin ang rare earth ng walang kemikal. Sa totoo lang, katawa-tawa. Ang paggamot sa basurang industrial gamit ang plasma, mahirap paniwalaan, di ba? Nabasa ni Dr. De La Cruz ang aking ekspresyon. Ganoon din ako noong una, pero sa siyensya, posible. Nagpakita siya ng isang komplikadong diagram sa screen. Sa isang partikular na temperatura, kayang putulin ng plasma ang mga chemical bond ng materyales. Kung mahahanap mo ang eksaktong temperatura at presyon na tumutugma sa chemical structure ng basura, maaari mo itong paghiwalayin ng pili. Sa teorya, naiintindihan ko. Pero posible ba ito sa praktika? Ipapakita namin sa iyo, tumayo si Dr. De La Cruz. Mas mabuting makita kaysa marinig lang. Pumunta tayo sa laboratorio. Umalis kami sa conference room at naglakad sa pasilyo. Dumaan kami sa isang makapal na pinto at pumasok sa laboratory area. Mula dito, kailangan nating magsuot ng protective gear, sabi ni Engineer Gomez habang inaabot sa akin ang isang puting full body suit. Mabigat ito, ngunit hindi nakakahadlang sa pagkilos. Ligtas ba dito? Ganap na ligtas. Mas mababa pa ang radiation level dito kaysa sa isang ordinaryong opisina. Bumukas ang pinto ng laboratorio. Sa aking harapan, isang dambuhalang aparato. Isang cylindrical structure na gawa sa stainless steel, mga 4 na metro ang taas at 2.5 metro ang diametro. Ito ang plasma treatment device, sabi ni Dr. De La Cruz habang hinahaplos ito. Ang bunga ng 18 taong pag-unlad. Ang ikaapat na henerasyon. Ikaapat na henerasyon? Ang una ay pang desktop lang, hindi kayang magproseso kahit 100 gramo. Ang ikalawa, 1 kilo. Ang ikatlo, 10 kilo. Ito ang ikaapat, kayang magproseso ng hanggang 150 kilograms sa isang pagkakataon. Maaari ko bang makita itong gumagana? Siyempre. Nakatakdang paganahin ito mamayang hapon. Sa tabi ng aparato, may mga monitor at metro. Temperatura, presyon, plasma density. Ang susi dito ay ang kontrol sa temperatura at presyon. Paliwanag ni Miguel. 3,500 degrees Celsius ang basehan, pero kahit 1 degree na pagkakaiba, iba na ang resulta. Gaano katagal nyo hinanap ang tamang temperatura? 9 na taon. 9 na taon? Ganoon katagal para lang sa isang temperatura? Hindi nyo ba naisip sumuko? Tanong ko. Ang tanong ay para kay Dr. De La Cruz. Huminto siya sandali. Naisip kong sumuko ng libu-libong beses, tapat niyang sagot. Halos maputol ang aming pondo. Maraming miyembro ng team ang umalis. Maraming beses akong nakaramdam ng pagkakasala sa aking pamilya. Bakit ka nagpatuloy? Tumingin si Dr. De La Cruz sa labas ng bintana. Tanaw ang bodega kung saan nakatambak ang mga drum. Oh, 500 tonelada, 500 tonelada ng basura ang nakatambak doon. Kung hindi natin ito lulutasin, mananatili ito diyan magpakailanman. Nanginginig ang kanyang boses. Ang aking ama ay isa sa mga nagtayo ng unang pabrika ng semiconductor sa Pilipinas. Ginawa niyang isang powerhouse sa semiconductor ang bansa. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin. Ano ang sinabi niya? Ang paggawa ng semiconductor ay trabaho namin. Ang pag-asikaso sa basura ay trabaho ninyo. Naantig ako. Ang huling habilin ng isang ama. Mayroon din akong ganyan. Dahil ba sa salita ng iyong ama, kaya mo tiniis ang 18 taon? Isa iyon sa mga dahilan. Ngunit may mas malaking dahilan. Tinitigan ako ni Dr. De La Cruz. Dahil may kailangang gumawa nito. May kailangang lumutas sa problemang ito. At naniniwala akong kaya ko itong gawin. May kailangang gumawa nito. Sinabi ring iyon ng aking ama.
Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa reactor building ng 3 Mile Island. Narinig ko na ang ama ni Ginoong Bradshaw ay nagtrabaho rin sa kaugnay na larangan. Paano niyo nalaman? Nag-research ako nang malaman kong may darating mula sa Amerika, bahagyang ngumiti si Dr. De La Cruz. Sumali siya sa cleanup ng TMI. Isang kahanga-hangang tao. Oo, at iyon din ang ikinamatay niya. Isang sandali ng katahimikan. Ayos lang. Matagal na iyon. Ngunit may isang bahagi sa aking puso na masakit pa rin. Palaging ganoon kapag naaalala ko ang aking ama. Marahil, magkatulad tayo, sabi ni Dr. De La Cruz. Mga taong gustong ipagpatuloy ang pamana ng kanilang mga ama. Mga taong nakakaunawa sa liwanag at dilim ng pag-unlad ng industriya. Tama siya. Ipinanganak kami sa magkaibang bansa, lumaki sa magkaibang kapaligiran, ngunit sa esensya, magkatulad kami. 2:00 ng hapon, nagsimulang gumana ang plasma device. Sisimulan na natin ang pagproseso ng 150 kilograms, sabi ni Miguel habang nakaupo sa control console. Isang robotic arm ang naglagay ng sample ng basura sa loob ng device. Isang kulay abong tipak. Ignition. Isang mahinang ugong ang narinig. Isang asul na ilaw ang nagmula sa loob. Umaakyat na ang temperatura. 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 degrees. Isang nakakapasong init ang nagmumula sa ibabaw ng aparato. Stable ang presyon. Normal ang plasma density, sabi ni Engineer Gomez habang tinitingnan ang mga metro. Phase 1. Kumpleto. Papasok na sa Phase 2. Andan sa Phase 2. Andan sa Phase 2. Sa screen, isang graph ang gumalaw. Ang linyang kumakatawan sa konsentrasyon ng rare earth ay biglang tumaas. Nagsisimula na ang paghihiwalay ng rare earth. 20x, 50x, 80x, 100x, 150x. Naabot na ang 150x. Sigaw ni Miguel. Ang impurity level ay bumaba sa 1,100. Naabot ang target. Bumaling sa akin si Dr. De La Cruz. Nakita mo ba? Iyan ang aming teknolohiya. Sa totoo lang, nagulat ako. Kung hindi kasinungalingan ang mga numero sa screen, ito ay isang pambihirang tagumpay. Maaari ko bang personal na suriin ang data? Siyempre. Suriin mo hanggat gusto mo. Umupo ako sa harap ng metro. Parehong modelo ng ginagamit namin sa Amerika. Isa-isa kong sinuri ang mga numero. Hindi ito kasinungalingan. Talagang tumaas ng 150 beses ang konsentrasyon ng rare earth. Ang impurity ay bumaba sa 1%. Hindi ka pani-paniwala, di ba? Tanong ni Dr. De La Cruz. Sa totoo lang, oo. Ganoon din ako noong una. Nang magtagumpay kami, pinagdudahan ko ang sarili kong mga mata. Kailan kayo unang nagtagumpay? 3 taon na ang nakalipas. Sa 1 kilogram unit. Umiyak kami kasama ang buong team. 3 taon na ang nakalipas, 1 kilo. Ngayon, 150 kilo. 150 beses na scale up. Gaano katagal bago ito maging commercial? Sa loob ng 3 buwan, magagawa na natin ang tuloy-tuloy na pagproseso ng 150 kilograms. Sa 1 taon, matatapos ang pasilidad na kayang iproseso ang buong 500 tonelada. Ang buong 500 tonelada? Oo. At lilikha iyon ng halagang higit sa 58 bilyong piso. 58 bilyong piso. Ang numerong narinig ko sa conference room sa Washington. Ngayon, parang totoo na. Pagkatapos ng hapunan, pabalik sa aking tinutuluyan, tumunog ang aking telepono. Numero mula sa Amerika. Ako si Michael Bradshaw. Mike, ako ito. Si Sarah. Si Sarah Hayes. Nagmamadali ang kanyang boses. Anong nangyari? May malaking problema. Papunta diyan si David. Ano? Sumakay siya ng eroplano kaninang umaga. Papunta siya kung nasaan ka. Natigilan ako. Bakit? Ano ang layunin niya? Hindi ko alam. Pero siguradong hindi maganda. Hindi rin alam ni Deputy Secretary Robert. Kusa siyang kumilos. Kailan siya darating? Bukas ng umaga. Mag-ingat ka. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ano ang gagawin ni David dito?
Pumasok ako sa aking silid at sinubukang ayusin ang aking isipan. Iisa lang ang dahilan ng pagdating ni David, para hadlangan. Para itanggi ang teknolohiya ng Pilipinas o magpataw ng presyon, para guluhin ang lahat. Kinabukasan ng umaga, sa lobby ng research building, isang pamilyar na mukha, si David Wilson. Nakatayo siya roon, nakasuot ng plansadong suit, kasama ang isang mukhang taga-embahada ng Amerika, Bradshaw. Dito pala kita makikita, mapanuksong sabi ni David. Sabi mo magbabakasyon ka, pero nasa research institute ka pala. Bakit ka nandito? Opisyal na tungkulin. Kinakatawan ko ang gobyerno ng Amerika, opisyal na tungkulin na hindi alam ni Deputy Secretary Robert. Dumating si Dr. De La Cruz. Anong nangyayari? Ikaw ba si Dr. Antonio De La Cruz? Mayabang na sabi ni David. Galing ako sa U.S. Department of Energy. May sasabihin ako tungkol sa inyong pananaliksik. Dito ba natin pag-uusapan? Pumunta tayo sa conference room. Nagtipon kami sa conference room. Si Dr. De La Cruz, Miguel, Engineer Gomez, ako, at si David. Agad na bumanat si David. Diretsahan na. Ang inyong pananaliksik ay lumalabag sa seguridad ng teknolohiya. Anong probisyon ang nilalabag namin? Mahinahong tanong ni Dr. De La Cruz. Ang rare earth ay isang strategic resource. Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kakayahang mag-produce nito ay magpapalala sa relasyon sa Tsina. Ito ay isang banta sa rehiyonal na seguridad. Mali, tiyak na sabi ni Dr. De La Cruz. Ang pinoproseso namin ay basura sa loob ng Pilipinas. Ito ay domestic resource recycling. Hindi ito lumalabag sa anumang internasyonal na regulasyon. Iyon ay isang interpretasyon. Hindi interpretasyon, katotohanan. Pakisuri ang mga regulasyon. Namula ang mukha ni David, alam na talo siya sa lohika. Sige, isantabi muna natin ang legal na isyu. Nagbago siya ng stratiya. Paano ang isyu ng kaligtasan? Ligtas ba ang paggamit ng plasma sa basura? Ganap na ligtas. Sagot ni Engineer Gomez. Sumusunod kami sa lahat ng internasyonal na pamantayan sa kaligtasan. Mayroon din kaming ISO certification. Pero may mga potensyal na panganib, di ba? Posibilidad ng polusyon sa kapaligiran? Zero. Ipinakita ni Engineer Gomez ang data sa screen. Sa 4 na buwan ng tuloy-tuloy na operasyon, wala ni isang beses kaming lumampas sa mga environmental standard. Hangin, tubig, lupa lahat ay normal. Napahiya si David. Wala siyang dalang data, haka-haka at pagdududa lang. Doon ako sumingit. David, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit ka pumunta dito? Para hadlangan ang teknolohiya ng Pilipinas? Ano ang pakinabang ng Amerika dyan? Tinitigan ako ni David. Bakit ka kumakampi sa Pilipinas? Bilang isang Amerikano, kumakampi ako sa katotohanan. At ang nakikita ko dito ay totoo na gawa ng Pilipinas. Naloko ka lang. Nalinlang ka sa kanilang palabas. Hindi. Personal kong sinuri ang data. Hindi ito kasinungalingan. Naging tensyonado ang silid. Mahinahong nagsalita si Dr. De La Cruz. Ginoong Wilson, wala kaming itinatago. Handa kaming ibahagi ang lahat ng aming data. Maaari kayong magpadala ng research team mula sa Amerika para suriin ito. Suriin ninyo. Kung may mali, ituro ninyo. Kung tama, aminin ninyo. Bilang mga siyentipiko, iyon ang minimum na dapat nating gawin. Hindi makapagsalita si David. Dahil ang alok ni Dr. De La Cruz ay napakatapat. Tanging isang taong walang itinatago ang makapagsasabi niyan. Sa huli umalis si David na walang nakuha. Babalik ako. Hindi pa ito tapos. Sabi niya, bago umalis, kami na lang ang naiwan sa silid, tahimik sandali. Salamat. Sabi sa akin ni Dr. De La Cruz. Salamat sa pagpanig sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kahit na, hindi madaling gawin iyon. Laban sa isang kababayan. Tama siya. Bilang isang Amerikano, hindi komportableng pumanig sa Pilipinas. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Doktor, maaari ba akong magtanong? Siyempre. Inaasahan niyo ba ang presyon mula sa Amerika?
Bahagyang ngumiti si Dr. De La Cruz. Mula pa sa simula, alam naming kapag may ginawa ang Pilipinas sa advanced technology, hahadlangan kami. Hindi lang ng Amerika, mas malala pa ang Tsina. Pero sinimulan nyo pa rin? Dahil may kailangang gumawa nito. Muli, ang mga salitang iyon, ngunit maaaring lumala pa ang presyon. Ngayon, salita lang. Sa susunod, hindi natin alam kung ano ang dala nila, lalo na ang Tsina. Alam ko, sabi ni Dr. De La Cruz habang nakatingin sa bintana. Pero hindi kami titigil. 18 taon naming pinaghirapan ito. Kung susuko kami ngayon, masasayang lang ang lahat. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Isang di matitinag na determinasyon. At isa pa, kapag nagtagumpay kami, sa huli, mapipilitan silang aminin dahil hindi nagsisinungaling ang siyensya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Kahit anong gawin ni David, kahit anong presyon ang ibigay ng Tsina, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kinabukasan pagkaalis ni David, pinuntahan ko ang 150-kilogram demonstration facility. 15 minutong biyahe mula sa institute, isang bagong tayong gusali na kumikinang ang pader. Ito ang unang yugto ng commercial facility, paliwanag ni Dr. De La Cruz. Sa ngayon, 150 kilograms kada araw ang kaya nitong iproseso. Ang huling target ay 500 kilograms kada araw. Pumasok kami sa loob. 6 na dambuhalang plasma device ang nakahilera. Kapag sabay-sabay na gumana ang 6, aabot tayo sa 750 kilograms kada araw. 750 kilograms? Kung gayon, gaano katagal bago maiproseso ang buong 500 tonelada? Humigit kumulang 2 taon. 2 taon. Isang nakakagulat na bilis. Sa Amerika, ang pagtatayo pa lang ng isang pasilidad para sa basurang industrial ay aabutin ng mahigit 20 taon. Magkano ang gastos? Ang pagtatayo ng pasilidad ay humigit kumulang 3 bilyong piso. Ang taunang gastusin sa operasyon ay mga 600 milyong piso. Kaya ang kabuuang gastos ay mga 4.2 bilyong piso. At ang lilikhaing halaga ay higit sa 58 bilyong piso. Ang profit margin ay higit sa 7 beses. Isang hindi kapanipaniwalang numero. Ngunit kung totoo ang data na nakita ko kahapon, posible, maaari ko bang makita itong gumagana? Siyempre. Mamayang 3 ng hapon, sisimulan natin ang 150-kilogram run. 3:00 ng hapon, 20 mananaliksik ang nagtipon sa loob ng pasilidad. Lahat ay tensyonado. Danandadya. Nanandadya. Espesyal ang araw na ito, sabi ni Dr. De La Cruz. Ang araw na lalampas sa 5 tonelada ang kabuuang na iproseso natin, 1.5 tonelada. Bagamat 1,300 lang ito ng 500 tonelada, ito ay isang simbolikong numero. Simulan. Utos ni Miguel. Sabay-sabay na nagsimulang umandar ang 6 na aparato. Nagsimulang mag-input ang mga robotic arm ng basura sa bawat aparato. 25 kilo bawat isa. Kabuuang 150 kilo. Phase 1, ignition. Phase 2, temperatura 3,500 degrees. Ang ugong ay lumakas. Uminit ang ibabaw ng mga aparato. Umaakyat ang konsentrasyon ng rare earth. 50x, 100x, 150x. Naabot na. Nagkaroon ng maliit na palakpakan. Phase 3, separation and extraction. Isang tunog ng metal na pulbos na hinihigop ang narinig. Extraction kumpleto. Impurity level, 1,100. Target na abot, 150 kilogram processing kumpleto. Sigaw ni Miguel. Nagpalakpakan ang mga mananaliksik. May mga nagpunas ng luha. Naabot na ang kabuuang 1.5 tonelada. Lumitaw ang malalaking titik sa screen. Naghiyawan ang lahat. Lumapit sa akin si Dr. De La Cruz. Kamusta? Kahanga-hanga. Naniniwala ka na ba talaga? Sa totoo lang, mahirap pa ring paniwalaan. Pero hindi nagsisinungaling ang data. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Ako ang nagsabi niyan. Sabay kaming tumawa. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na selebrasyon ang buong research team.
Isang simpleng hapunan, kanin, lechon, at lambanog. Ginoong Bradshaw, nakainom na po ba kayo ng lambanog? Sinalina ni Miguel ang isang maliit na baso. Unang beses, tagay. Inisang lagok ko. Isang maapoy na likido ang dumaan sa aking lalamunan. Napakatapang. Kamusta? Matapang. Masasanay din kayo. Isa-isang lumapit sa akin ang mga mananaliksik. Salamat po sa pagpunta mula sa Amerika para personal na makita. Salamat po sa pagkilala sa aming teknolohiya. Naramdaman ko ang kanilang sinseridad. Para sa mga taong hindi kinilala sa loob ng 18 taon, napakalaking bagay ng pagkilala mula sa isang tagalabas. Umupo sa tabi ko si Dr. De La Cruz. Ginoong Bradshaw. Maaari ba akong humiling ng isang pabor? Ano po iyon? Pagbalik nyo sa Amerika, pakisabi ang katotohanan. Siyempre, hindi lang ang magagandang bagay. Kung may problema, sabihin nyo rin. Bukas kami sa kritisismo. Ganoon kami uunlad. Naantig ako sa kanyang sinabi. Hindi lang papuri ang gusto niya, kundi ang katotohanan. Isang tunay na siyentipiko. Nangangako akong mag-uulat ng totoo. Salamat. Nagtagay kami ng lambanog. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong maapoy. Gabi bago ako umalis sa Pilipinas, nagulat ako nang suriin ko ang balita. Teknolohiya ng Pilipinas sa rare earth, nagdudulot ng pagkabahala sa rehiyonal na seguridad. Naglabas ng opisyal na pahayag ang U.S. State Department. Ang teknolohiya ng Pilipinas sa pag-recycle ng rare earth ay may potensyal na banta sa balanse ng seguridad sa rehiyon. Tatalakayin ng Amerika ang isyong ito sa pamamagitan ng konsultasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Siguradong gawa ito ni David. Walang nakuha sa Pilipinas, kaya pagbalik sa Washington, ganito ang ginawa. Nakita niyo ba ang balita? Oo. Inaasahan na namin ito. Kalmado ang kanyang boses. Ano ang gagawin niyo? Maglalabas ng pahayag ang gobyerno. May press conference mamayang hapon. Maari ba akong dumalo? Siyempre. 2:00 ng hapon, sa press conference room ng Department of Science and Technology sa Maynila, puno ng mga reporter. Hindi lang mga Pilipino, marami ring dayuhan. Isang undersecretary ng DOST ang tumayo sa podium tungkol sa pahayag ng U.S. State Department. Nais naming ipaliwanag ang paninindigan ng aming gobyerno. Tiyak ang kanyang boses. Ang teknolohiya ng Pilipinas sa pag-recycle ng rare earth ay ganap na legal at sumusunod sa lahat ng internasyonal na regulasyon. Ito ay teknolohiya sa waste management, hindi pagbuo ng strategic weapon. Walang kaugnayan ito sa rehiyonal na seguridad. Nagtaas ng kamay ang mga reporter. Ibig sabihin, hindi kayo susuko sa presyon ng Amerika? Hindi angkop ang salitang susuko dahil wala kaming ginagawang mali. Handa kaming makipag-usap sa Amerika, ngunit hindi namin isusuko ang aming lehitimong pag-unlad ng teknolohiya. Paano kung magpataw ng sanksyon ang Amerika? Hindi namin inaasahan iyon. Ang aming teknolohiya ay makakatulong din sa Amerika. Sila rin ay may bundok ng basurang industrial na hindi kayang asikasuhin. Ang kooperasyon ay kapaki-pakinabang sa parehong panig. Ano ang inaasahan ninyong reaksyon mula sa Tsina? Huminto sandali ang undersecretary. Ang Tsina ay palaging hindi kinikilala ang Pilipinas at palaging nagpapataw ng iba't ibang presyon. Ngunit hindi kami susuko sa aming pag-unlad dahil sa presyon. Ito ay aming soberanya. Ito ay aming teknolohiya. Nagpalakpakan. Ang tugon ng undersecretary ay perpekto. Pagkatapos ng presscon, lumapit sa akin si Dr. De La Cruz. Ano sa tingin mo? Kahanga-hanga. Hindi ko akalain na ganito katapang na haharapin ng gobyerno ng Pilipinas ang Amerika. Ngayon lang din kami naging ganito. Dati, tumitingin kami sa sasabihin ng Amerika. Pero iba ngayon. Anong pinagkaiba? Kumpiyansa. Kumpiyansa na totoo ang aming teknolohiya. Dahil doon, kaya naming maging matapang. Gabi, pabalik sa hotel, tumawag si Lisa. Mike? Nakita mo ba ang balita? Napakagulo dito. Nagwawala si David kung saan-saan. Ano ang sinasabi niya? Sinasabi niyang binabalewala ng Pilipinas ang Amerika. Paano raw nila magagawa iyon? Hindi iyon tama.
Ginagamit lang ng Pilipinas ang kanilang lehitimong karapatan. Alam ko, pero malakas ang boses ng kampo ni David. Ano ang sinasabi ni Deputy Secretary Robert? Wala pa siyang sinasabi. Parang hinihintay niya ang ulat mo. Ang ulat ko, iyon ang mahalagang variable. Mike, pakiusap. Ano? Magsulat ka ng totoo. Huwag isaalang-alang ang politika. Ayon sa nakita mo. Ang sinabi ni Lisa ay kapareho ng sinabi ni Dr. De La Cruz. Gagawin ko. Pangako. Pagkababa ng telepono, binuksan ko ang laptop at nagsimulang magsulat ng ulat. Isinulat ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang prinsipyo ng teknolohiya, ang data ng eksperimento, ang pagsusuri sa ekonomiya, ang pagtatasa sa kaligtasan. Sa huli, isinulat ko, ang teknolohiya ng Pilipinas ay totoo. Pagkatapos ng labing-labing taong pananaliksik, nagtagumpay sila na maging unang bansa sa mundo na nakakuha ng ekonomikong halaga mula sa basurang industriyal. Ang teknolohiyang ito ay hindi isang banta sa Amerika, kundi isang pagkakataon. Dahil mayroon din tayong parehong problema. Ang dapat gawin ng Amerika ay hindi presyon, kundi kooperasyon. Kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, malulutas natin ang problema ng basurang industriyal sa buong mundo. Huwag nating ituring na kaaway ang Pilipinas. Nagawa nila ang bagay na sinukuan na natin. Dapat nating kilalanin ang tagumpay na iyon at matuto mula rito. Lalo na't nakamit ng Pilipinas ang tagumpay na ito sa gitna ng patuloy na presyo ng militar, diplomatiko, at ekonomiya mula sa Tsina. Hindi lang ito tagumpay sa teknolohiya. Ito ay pagpapakita ng kalooban at kakayahan ng isang maliit ngunit malakas na demokratikong bansa. Dapat makipagtulungan ang Amerika sa Pilipinas na may kaparehong pagpapahalaga sa pamamagitan ng suporta, hindi presyon. Nang matapos kong isulat ang ulat, 3:00 na ng madaling araw. Tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng gabi sa Metro Manila. Bukas, aalis na ako. Pagbalik sa Washington, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Maaaring kailangan kong makipagtalo kay David. Maaaring malagay sa panganib ang aking karera. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Dahil nakita ko ang katotohanan at kailangan kong isulat ang katotohanan. Sinabi ng aking ama, ang basurang industriyal ay hindi sumpa. Ang pusong sumusuko dahil sa takot ang siyang sumpa. Nagpasya akong huwag nang matakot. Kinabukasan ng umaga, bago pumunta sa airport, pinuntahan ako ni Dr. De La Cruz. Ginoong Bradshaw, mag-ingat po sa biyahe. Salamat. Marami akong natutunan. Ako rin po ay nagpapasalamat. Salamat sa personal na pagpunta. Nagkamay kami. At isa pa, inabot ni Dr. De La Cruz ang isang maliit na kahon. Ano ito? Isang sample ng rare earth. Ang nakuha namin. Sa loob ng kahon, isang maliit na bote na may lamang pilak na pulbos. Maari ko ba itong dalhin sa Amerika? Nakakuha na po kami ng permiso. Maaari itong dalhin bilang sample para sa pananaliksik. Bakit nyo ito ibinibigay sa akin? Ngumiti si Dr. De La Cruz. Ebidensya. Hindi sila maniniwala sa salita lang. Dalhin nyo ito sa isang research institute sa Amerika at ipaanalisa. Malalaman nila na totoo ang aming teknolohiya. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lang ito sample. Ito ay ebidensya na naglalaman ng 18 taong pagsisikap. Tiyak na ipaparating ko ito ng maayos. Naniniwala ako sa iyo. Sa sasakyan papuntang airport, inilabas ko ang maliit na bote. Isang pilak na pulbos. Sa mata, pulbos lang ito. Ngunit ang halaga nito ay mas mahal pa sa ginto. At ang kahulugan nito ay hindi matutumbasan ng pera. Ang basurang industriyal ay hindi sumpa. Pinatunayan iyon ng Pilipinas. Ngayon, oras na para sabihin ito sa mundo. Pagsakay ko sa eroplano, buo na ang aking desisyon. Pagbalik sa Washington, anumang presyon ang dumating, hindi ako susuko. Mananaig ang katotohanan. Tulad ng Pilipinas, unang araw ko palang pabalik sa Washington, nagsimula na ang bagyo. Pagkababa ko sa eroplano, tumawag si Deputy Secretary Robert. Mike, dumiretso ka sa opisina. Kakaiba ang kanyang boses. Sa punong tanggapan ng Department of Energy, malamig ang atmosfera. Iniiwasan ako ng tingin ng mga kasamahan ko.
Pagbukas ko ng pinto ng opisina ng Deputy Secretary, may isang hindi inaasahang tao na nakaupo, si David Wilson. Sa tabi niya, isang mukhang taga-State Department. Umupo ka, Mike. Matigas ang ekspresyon ng Deputy Secretary. May problema. Dahil sa ulat mo, sumingit si David. Narinig kong kumampi ka raw sa Pilipinas. Isang Amerikano na nagsulat ng ulat na labag sa patakaran ng Amerika. Isinulat ko lang ang katotohanan. Katotohanan? Ang nakita mo lang ay ang gustong ipakita ng Pilipinas. Naloko ka? Hindi. Personal kong sinuri ang data. Hindi ito kasinungalingan. Kaya ring pekain ang data. Sigaw ni David. Kalma. Itinaas ng Deputy Secretary ang kanyang kamay. Mike, ang ulat mo ay nagdulot ng problema. Nagkakagulo ang State Department. Bakit? Isinulat ko lang ang katotohanan. Ang katotohanang iyon ang problema. Unang nagsalita ang taga-State Department. Ginoong Bradshaw. Nalik ang ulat mo. Nalik? May nag-leak nito sa media. Ngayon, naghahanda ang Washington Post ng isang ulat. Natigilan ako. Ang ulat ko? Sa media? Alam niyo ba kung ano ang pamagat? Ipinakita sa akin ng taga-State Department ang isang papel. Opisyal ng U.S. Department of Energy. Sumulat ng ulat na pumupuri sa teknolohiya ng Pilipinas. Inamin ng Amerika na nahuhuli na sila sa Pilipinas. Kumulo ang aking dugo. Ito ay pagbaluktot. Hindi iyon ang aking intensyon, pero ganoon ito maaaring bigyang kahulugan. Iyan ang problema, mapanuksong sabi ni David. Nakita mo na? Tingnan mo ang ginawa mo. Mapapahiya ang gobyerno ng Amerika. Sino ang nag-leak? Tanong ko, habang nakatitig kay David. Bakit mo ako tinatanong? Namula ang mukha ni David. Ikaw ang gumawa nito. Dahil hindi mo gusto ang nilalaman ng aking ulat, kaya mo ito i-leak sa media. May ebidensya ka ba? Wala. Pero may motibo ka. Bumuntong hininga ang Deputy Secretary. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung sino ang nag-leak, kundi kung paano natin ito aayusin. Bukas, may Senate hearing. Kailangang dumalo ng Department of Energy. Senate hearing? Para talakayin ang tugon ng Amerika sa teknolohiya ng Pilipinas. Dahil sa ulat mo. Kailangan ko bang dumalo? Hindi, ako ang pupunta, sabi ng Deputy Secretary. Pero tatanungin ako tungkol sa nilalaman ng ulat mo. Ano ang dapat kong isagot? Nag-isip ako sandali. Sabihin niyo po ang totoo. Ano? Na ang nilalaman ng ulat ko ay totoo. Na ang teknolohiya ng Pilipinas ay totoo. At dapat makipagtulungan ang Amerika? Biglang tumayo si David. Nababaliw ka na ba? Ibig sabihin yan, sumusuko na ang Amerika sa Pilipinas. Hindi pagsuko, pagkilala. Magkaiba iyon. Saan sila magkaiba? Ang pagsuko ay pagkatalo. Ang pagkilala ay pag-aaral. Kung may matututunan ang Amerika sa Pilipinas, dapat nating gawin iyon. Ano ang kahiya-hiya doon? Natahimik ang silid. Matagal akong tinitigan ng Deputy Secretary. Mike, sigurado ka ba? Na totoo ang teknolohiya ng Pilipinas? Opo. Nakita ko ng sarili kong mga mata at sinuri ang data. Kinuha ko ang maliit na kahon mula sa aking bag. Ito ang sample ng rare earth na nakuha ng Pilipinas. Pakianalisa sa aming research institute. Malalaman ninyo. Dawn 9. Dawn 9. Kinuha ng Deputy Secretary ang kahon at tinitigan ang pilak na pulbos. Kung totoo ito. Totoo po ito. Itinataya ko ang aking 25 taong karera. Puro ka lang salita, mapanuksong sabi ni David. Naloko ka ng Pilipinas. Kung gayon, ipaanalisa natin. Kapag lumabas ang resulta, malalaman natin kung sino ang tama. Nagkatinginan kami ni David. Nagdesisyon ang Deputy Secretary. Ipaanalisa natin ang sample. Hanggat wala ang resulta, wala tayong sasabihin. Sa hearing bukas, sasabihin ko lang na sinusuri pa natin. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng Deputy Secretary sa pasilyo. Mike, napakatapang mo, nakangiti niyang sabi. Sa loob ng 65 taon,
Ngayon lang kita nakitang ganyan. Ano ang nakita mo sa Pilipinas na nagpabago sa iyo? Nag-isip ako. Nakakita po ako ng mga taong hindi sumusuko. Mga taong nagpatuloy sa loob ng 18 taon kahit walang naniniwala. Dahil sa kanila, may natutunan ako na hindi dapat sumuko dahil sa takot. Sinabi ng aking ama, ang tunay na sumpa ay hindi ang basura, kundi ang pusong sumusuko. Tumango ang Deputy Secretary. Isang kahanga-hangang tao ang iyong ama. Opo. Bagamat huli ko na itong naintindihan. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo bago lumabas ang resulta ng analysis. Mainit ang atensyon ng media, ngunit tinanggihan ko ang lahat ng panayam. Tumawag si Deputy Secretary Robert. Mike, lumabas na ang resulta. Ano po ang resulta? Halika at tingnan mo. Pumunta ako sa Research Institute. Pumasok ka. Isang analyst na nakaputi ang nakaupo sa harap ng monitor. Ginoong Bradshaw, ipapaliwanag ko ang resulta. Tinuro ng analyst ang screen. Ang purity ng rare earth ay 99.92%, halos walang impurity. Ang kalidad ay pinakamataas na grado. Anong ibig sabihin yan? Totoo ang sinasabi ng Pilipinas. Kumabog ang aking dibdib. Ang purity na ito ay maaaring direktang gamitin sa mga advanced industries. Mas maganda pa ang kalidad kaysa sa mga kasalukuyang nasa merkado. Tinapik ako sa balikat ng Deputy Secretary. Tama ka, Mike. Hindi ko na malayang tumutulo na ang aking luha. Dahil sa ginhawa, ilalabas natin ang resultang ito. Magkakaroon tayo ng press conference ngayong hapon. 3:00 ng hapon, sa briefing room ng Department of Energy. Puno ng mga reporter. Tumayo si Deputy Secretary Robert sa podium. May mahalaga kaming anunsyo ngayon. Ipinahayag ng Deputy Secretary ang resulta ng analysis. Totoo ang teknolohiya ng Pilipinas. Nagkagulo ang mga reporter. Ibig sabihin, magbabago ang posisyon ng gobyerno ng Amerika? Oo. Hahanapin ng Amerika ang kooperasyon sa Pilipinas. Ang teknolohiyang ito ay makakatulong sa paglutas ng problema ng basurang industrial sa buong mundo. Paano ang naunang pagkabahala sa seguridad? Iyon ay isang desisyon na ginawa ng walang sapat na impormasyon. Matapos suriin, ang teknolohiya ng Pilipinas ay walang kaugnayan sa rehiyonal na seguridad. Pagkatapos ng presscon, tahimik akong umalis. Sa pasilyo, may tumawag sa akin. Mike. Si David. Maputla ang kanyang mukha. Wala na ang dati niyang kayabangan. May sasabihin ako. Ano? Pasensya na. Isang hindi inaasahang salita. Nagkamali ako. Totoo ang teknolohiya ng Pilipinas. Yumuko si David. Galit ako sa kanila. Nasaktan ako noong dekada 90. Mula noon, tinututulan ko na ang lahat ng ginagawa nila. Kaya sinubukan ko ring hadlangan ito. Pero nagkamali ako. Dahil sa personal kong damdamin, gumawa ako ng maling desisyon. Matagal ko siyang tinitigan. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin. Pero tandaan mo ito, David. Ang siyensya ay hindi politika. Sa harap ng katotohanan, dapat tayong maging mapagkumbaba. Iyon ang ugali ng isang siyentipiko. Tumango si David. Tatatandaan ko. Tumalikod siya at umalis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maaliwalas ang langit sa Washington. Kinagabihan, tinawagan ko si Dr. De La Cruz. Doktor, lumabas na ang resulta. Ano ang nangyari? Inamin na ng Amerika. Sinabi nilang totoo ang teknolohiya ng Pilipinas. Narinig ko ang hiyawan sa kabilang linya. Mukhang magkakasama ang mga mananaliksik. Salamat Ginoong Bradshaw. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagpapakita ng katotohanan. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Nanginginig ang boses ni Dr. De La Cruz. Kung magtutulungan ang Pilipinas at Amerika, malulutas natin ang problema ng basurang industrial sa buong mundo. Handa ka bang sumama? Siyempre, nakangiti kong sagot. 6 na buwan ang lumipas. Nasa Pilipinas ulit ako. Hindi na bilang isang pribadong individual, kundi bilang kinatawan ng U.S. Side sa U.S. Philippines Industrial Waste Cooperation Group. Sa Philippine Science and Technology Complex, isang bagong gusali ang nakatayo.
World's first waste-to-resource commercial facility. Kumikinang ang karatula sa ilalim ng araw. Kinatawan Bradshaw, dumating na po pala kayo, sinalubong ako ni Dr. De La Cruz. Mas masigla ang kanyang mukha kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Binabati kita, Doktor. Salamat. Inabot tayo ng 19 na taon para makarating dito. 19 na taon. Mula sa simula ng pananaliksik hanggang sa komersyalisasyon, isang mahabang paglalakbay. Ngayon ang inaugurasyon. Dumating ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa, turo niya sa harap ng gusali. Japan, Singapore, Vietnam, Germany, France. Mga kinatawan mula sa mga bansang may malalaking industriya ng semiconductor at advanced tech. Mga bansang may parehong problema, gustong gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. May 15 bansa na, kahanga-hanga. Kasama na ang Amerika. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Kahit hindi gaanong karami ang basura ng semiconductor sa Amerika, ang teknolohiyang ito ay maaaring gamitin sa iba pang uri ng basura. Tama. At aktibo kaming makikipagtulungan. Nagsimula ang seremonya. Ang Pangulo ng Pilipinas at ang U.S. Secretary of Energy ay magkatabing nakatayo. Sabay nilang pinindot ang isang buton. Nagsimulang umandar ang dambuhalang pasilidad. Processing complete. Rare earth purity 99.95%. Impurities reduced to 1/100. Naghiyawan ang lahat. Nagsimulang magtalumpati ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon ay isang makasaysayang araw. Ang Pilipinas ang naging unang bansa sa mundo na ginawang yaman ang basura. Ang teknolohiyang ito ay hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong sangkatauhan. Ibabahagi namin ito sa mundo. Nagtalumpati rin ang UC, Secretary of Energy. Noong una, nagpahayag ng pagkabahala ang Amerika sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit nagkamali kami. Natahimik ang lahat. Nagawa ng Pilipinas ang isang bagay na sinukuan na ng Amerika. Pagkatapos ng 18 taong pagsisikap, ginawa nilang posible ang imposible. Kinikilala ito ng Amerika at makikipagtulungan sa Pilipinas para sa kinabukasan. Habang nakikinig, naantig ako. Isang eksenang hindi ko maiisip 6 na buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng talumpati, lumapit sa akin si Dr. De La Cruz. Kinatawan Bradshaw, may ipapakilala ako sa iyo. Dinala niya ang isang matandang lalaki, mukhang nasa 80s. Ito ang aking ama, ang inyong ama. Nagulat ako. Ang ama ni Dr. De La Cruz, isa sa mga nagtayo ng unang pabrika ng semiconductor sa Pilipinas. Dad, siya ang taga-Amerika na kumilala sa ating teknolohiya. Hinawakan ng matanda ang aking kamay. Salamat. Nanginginig ang kanyang boses. Tinawag na baliw ang anak ko. Pero nagtiyaga siya sa loob ng 18 taon. Ngayon, dahil sa mga taong tulad mo na kumilala, mapapanatag na ako. Hindi ko na malayang namumuo ang luha sa aking mga mata. Ang aking ama ay nagtrabaho rin sa kaugnay na larangan. Talaga? Opo. Sa Amerika, sumali siya sa cleanup ng isang nuclear accident. Namatay siya dahil doon. Namuo rin ang luha sa mata ng matanda. Ganun pala. Bago mamatay ang aking ama, sinabi niyang ang basura ay hindi sumpa, kundi ang pusong sumusuko dahil sa takot ang siyang sumpa. Tama ang iyong ama, mas humigpit ang hawak ng matanda. Ang henerasyon namin ang gumawa ng kuryente, pero hindi namin nalutas ang problema ng basura. Palagi itong pabigat sa aming kalooban. Ngayon, nalutas na. Nagawa ng iyong anak. Oo, nagawa ni Tonyo. Tumingin ang matanda sa kanyang anak. Si Dr. De La Cruz ay may luha rin sa mata. Dad, nagawa ko na. Anak, napakahusay mo. Nagyakapan sila. Habang pinapanood ko sila, naalala ko ang aking ama. Pinapanood din kaya niya ito ngayon? Ang sandaling inalis ang sumpa ng basurang industrial. Dad, nakikita mo ba? Bulong ko. Hindi na ito sumpa. Pinatunayan iyon ng Pilipinas. Maaliwalas ang langit at umiihip ang hangin. Pagkatapos ng seremonya, umakyat ako sa rooftop ng pasilidad. Tanaw ang buong Philippine Science and Technology Complex. Ang dating lugar ng imbakan ng basura ay isa na ngayong pasilidad na lumilikha ng yaman.
ang 500 toneladang mainit na patatas ay naging 58 bilyong pisong kayamanan. Kahanga-hanga, di ba? Lumapit si Dr. De La Cruz. Oo, talagang kahanga-hanga. Noong nagsimula ako, hindi ko alam na aabot ako dito. Maraming beses kong naisip sumuko. Libo-libong beses. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Pero hindi ako sumuko. Dahil may kailangang gumawa nito. Habang nakikinig, naintindihan ko. Ang nagbabago sa mundo ay hindi ang mga henyo, kundi ang mga taong hindi sumusuko. Si Dr. De La Cruz ay hindi henyo. Hindi lang siya sumuko. Doktor, salamat po. Saan? Tinuruan niyo ako kung paano hindi sumuko. Ngumiti ang doktor. Hindi ko iyan itinuro. Nasa sa iyo na iyan. Ginoong Bradshaw. Nakalimutan mo lang. Tama siya. Dati, ako rin ay isang taong hindi sumusuko tulad ng aking ama. Nakalimutan ko lang dahil sa takot. Ipinaalala ito sa akin ng Pilipinas. Tumingin ako sa langit. Isang maaliwalas na langit na walang ulap. Para bang nandoon ang aking ama. Nakangiti. Dad, hindi na ako takot ngayon. Bulong ko. Isang taon ang lumipas. Nakatira na ako ngayon sa Pilipinas. Bilang permanenteng kinatawan ng U.S. Philippines Industrial Waste Cooperation Group. Nagrenta ako ng isang maliit na bahay malapit sa Laguna. Araw-araw, nagtatrabaho ako habang tanaw ang mga bundok. Isang buhay na hindi ko maiisip isang taon na ang nakalipas. Iniwan ko ang komportableng opisina sa Washington para manirahan sa isang probinsya sa Pilipinas. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Nagpapasalamat pa nga ako. Binago ako ng Pilipinas. Ang pasilidad sa Laguna ay maayos na gumagana. Sa loob ng isang taon, ang natitirang basura ay 300 tonelada na lang. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 1.5 taon. Ang nakuhang rare earth ay ibinibigay sa mga advanced industries sa buong mundo. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay kumakalat na sa mundo. Ang Japan ang unang nagpasya na gamitin ito. Ang Singapore at Vietnam ay sumunod. Buong Asya ay natututo sa teknolohiya ng Pilipinas. At hindi naiiba ang Amerika. May bagong proyekto sa Washington para gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas sa iba pang uri ng basurang industrial. Kasama si David sa proyektong iyon. Tama ka, Mike, sabi niya sa telepono. Marami tayong matututunan sa Pilipinas. Hindi ko lang ito nakita dahil sa aking pagkiling. Si Dr. De La Cruz ay abala sa paglalakbay sa buong mundo, ngunit masaya siya. Hindi na ako nag-iisa, sabi niya. Kasama ko na ang mga taong hindi sumusuko. Kasama mo ako, sagot ko. Namatay ang kanyang ama ngayong taon. Sa libing, sinabi ni Dr. De La Cruz, Dad, tinupad ko ang aking pangako. Ang kaginhawahan ay nilikha ng inyong henerasyon. Ang basura ay nilutas ng aming henerasyon. Umiyak din ako, naalala ang aking ama. Dalawang ama na may parehong pangarap, isang maliwanag na hinaharap para sa industriya, at dalawang anak na nagpatuloy sa pangarap na iyon. Ngayon, tumitingin ako sa langit ng Laguna. Sumisikat ang araw. Isang bagong araw sa isang mundong hindi nasumpa ang basurang industrial. Isang bagong mundong nilikha ng Pilipinas. Ipinagmamalaki kong maging bahagi ng mundong iyon. Dad, pinapanood mo ba? Nagbabago ang mundo. Tulad ng iyong inaasam. Salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito. Hindi lang ito kwento ng teknolohiya, kundi kwento ng mga taong hindi sumusuko. Si Dr. De La Cruz, si Michael Bradshaw, at ang mga siyentipikong Pilipino. Binago nila ang mundo. Kaya nyo ring baguhin, basta't hindi kayo susuko. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Ang inyong suporta ang lakas para likhain ang susunod na kwento. Mabuhay ang Pilipinas! Salamat sa panonood. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon